Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Simula sa May 16, ipatutupad na ang pag-ibig o ng pag-ibig ang Enhanced Multi-Purpose Loan nito. Sa ilalim nito, itinaas ng hanggang 90% ang maaaring ng mga miyembro mula sa kanilang pag-ibig regular savings. Ayon sa Malacanang, tugon nito ng pag-ibig sa mas malaking pangangailangan ng mga miyembro. Ipatutupad din ito sa mga short-term loan, education at calamity loan program. Opisyal nang idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang May 12 bilang isang special non-working holiday sa buong bansa upang bigyang daan ang national at local elections. Base sa Proclamation No. 878, layunin nitong mabigyan ng sapat na panahon ang mga Pilipino upang makaboto ng maayos at ligtas. Samantala, nanawagan ang Bombero ng Pilipinas Party List sa COMELEC na aksyonan ang inihain nitong petisyon hinggil sa tunay na kinatawa ng grupo sa darating na halalan. Ayon sa grupo, lumalabas kasi na dalawa ang kanilang nominee pero iisang pangalan lang ang nasa balota. Dati nang naging nominado si Jose Antonio Goitia, gayong si Leninsky Bacud daw ang orihinal na nagtatag ng grupo. Ayon naman sa COMELEC, batid nila ang intra-party dispute sa party list at natanggap na nila ang petisyon ng grupo. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Laga. Mayong adlaw, nasakmit sa mga otoridad ang kapin 36.7 milyon pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes atol sa gipaygayong operasyon sa Zamboanga City Police Office netong Mayo 2 ning tuiga sa Osaka Private Wharf sa Barangay Campo Islam, Zamboanga City. Sikop sab ang tulo ka mga individual nga gilang sila alias Eding, 54 anyos nga residente sa Bungaw, Tawi-Tawi, lakip sab sila alias Al Wihara o alias Basar nga puros residente sa Panamao, Sulu. Una pa man ang operasyon, dunay nadawat nga report ang local police sa usa ka informant nga miingon nga dunay motorboat nga mudunggo sa private wharf aron nga mag-unload og managlahing klase sa sigarilyo. Ning kasamtangan anana sa kustodiya sa Bureau of Customs ang nakumpiskang kontrabando alang sa tukmang dokumentasyon. Samtang mga sospek ana sa kustodiya sa kapulisan ug mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act No. 10863 kon Customs Modernization and Tariff Act. Niarangkada na sa Davao Region ang selebrasyon ug paghatag og importansya sa mga mag-uuma ug mananagata. Sanglit karong bulan sa Mayo, ginasaulog ang Farmers and Fisherfolks Month. Ang maong aktibidad, gipangunahan sa Department of Agriculture Region 11 ug uban pang mga partner agencies dinhi sa Regional Development Center sa DA11 sa Bagu Oshiro, Tugbuk, Davao City. Adunay mga presko ug barato nga klase-klaseng mga produkto gikan sa mismong mga mag-uuma ug mananagat sa Rion 11. Pinaagi sa gipaygayon nga exhibit. Sumala sa Mindanao Development Authority kon Minda nga dako ang kontribusyon sa agriculture value chain sa kalambuan sa Mindanao. Din kapin 50% sa mga agricultural products nga gina-export sa nasod gikan sa Mindanao. Busa nagapaningkamot ang ahensya kauban ang Department of Agriculture nga makamugna og mga komprehensibo nga estratehiya nga mapalambo ang agrikultura sa Mindanao. Pero ang gusto nato ipasabot sa kadaghanan because this is what is not being appreciated. Yes, services sector ang pinakadako nga contribution in terms of our economy. Di na nagikan ang kwarta negosyo. Pero unsa ba ang pinakadako nga component dinha? Agriculture value chain. Og mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.